Alam nyo ba, 6 months akong binawala ng aking Koreanang biyanan. Bawal lumabas mga guys. So mag-intro muna tayo mga guys, no? Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel! Welcome to Survivor Korean Wife! Hindi talaga pwede mga guys na wala tayong intro, no? So kailangan talaga yun para pag-start pala ng vlog natin, alive tayo. So, share ko lang sa inyo mga guys, ito yung first time naming lumabas ng aking anak. Except sa guys, except sa immunization. So, first time naming lumabas ng matagal sa labas. Kasi nga, sabi ng aking Koreanang biyanan, bawal daw ilabas yung bata hanggat wala pang 6 months. Ganun daw ang culture nila dito mga guys. Ganun ang paniniwala ng aking Koreanang biyanan. Iwan ko lang sa iba kasi yung mga kakilala ko, 3 months, 2 months, wala na panay gala na sila . Grabe talaga, hindi ko rin alam kung paano ko nakaya yon yung 6 months na nasa loob lang ng bahay mga guys. Winter kasi to, pinanganak si Pareng Yongchan mga guys, no? So winter dito sa South Korea is January. January mga guys, so pagkatapos ng winter, spring, so malamig pa rin. So itong time na to na nakagala kami, nagumala kami mga guys, summer ito. So pag summer, ito ang makikita nyo dito sa South Korea. Green lahat ang mga puno at mga bulaklak. So, tingnan nyo ang CR nila mga guys. Gusto ko sana sabihin na, pwede palitan nyo na lang yung bahay namin sa Pilipinas. Kasi yung bahay namin sa Pilipinas parang parang kulungan ng baboy . Pero kahit ganun yun, mahal na mahal ko yun. Mahal na mahal namin yun kasi doon kami, komportable matulog. Pansin nyo ba guys? Bakit sobrang linis dito sa South Korea? Kasi, marami silang basurahan. Ayan, ito yung view dito mga guys kapag summer. Ayan. Ito nga pala yung mga alaga ko mga guys. Char, meron din pala silang sapa dito sa South Korea mga guys. No, maraming isda ito, hindi nyo lang to makikita. Alam nyo ba guys kung ano nasa utak ko? Gusto kong maligo sana dyan. Kahit ano-ano na lang talaga ang maisip ba? So, may nabitin, may nag-comment sa aking short video mga guys. Yung video na yon is short video kung saan si Crystal Fulgar na mamalingke. Shout out to Ma'am Meryl De La Cruz. Dati ko po siyang teacher sa JSNSAT. JSNSAT mga guys, hindi nyo to alam. Syempre no, ang alam natin is TISDA. So, in short na lang, TISDA mga guys. And then, siya din po ay nakapag-asawa ng AFAM. And nasa Amerika siya ngayon mga guys. So, hindi ko talaga lubos akalain na sasamahan niya ako sa aking vlogging journey. Hindi ko talaga lubos akalain mga guys. Koreksyonan niya ako. Tapos mag-suggest sa akin, mag-comment. Ganun si ma'am ka-supportive sa akin. God bless you ma'am and your family and see you soon. Ganahan kasi ako guys pag may mag-correction sa akin para matuto ako. Ganun ako mga guys. Ito share ko lang sa inyo. Kasi kapag ma-pride ka kasi na tao, I'm sure wala ka talagang mararating sa buhay mo. Tandaan nyo yan mga guys. So dapat lower your ego talaga mga guys. Kapag may nag-correction sa'yo, i-accept mo talaga. But kung ikaw mag-correction ka naman, dapat in a nice way para paniwalaan ka. O diba? Ang dami kong daldal. So ito na nga guys, dahil nabitin si Ma'am Meryl De La Cruz, gusto niya makita ang palengke big market dito sa South Korea. Welcome sa Korean market mga guys. Ito yung market nila mga guys. May amoy ba ang market dito sa South Korea? Nako talaga mga guys, walang amoy ang market nila dito sa South Korea. Hindi kagaya sa Pilipinas na may amoy talaga ang palengke natin, no? Pero dito mga guys, ako na ang magsabi sa inyo na napakabango talaga mga guys. Ewan ko lang. Siguro nga hindi fresh yung mga isda nila. I'm not sure talaga mga guys, no? Kasi hindi din ako fan sa isda nila mga guys. So, nandito na tayo guys sa market, Philippine market mga guys. Sobrang saya ko talaga nito mga guys. O, meron din silang mani, meron silang ampalaya, meron silang kangkong, meron silang patula, meron din silang sibuyas, meron silang gabi, meron silang alagbati, kumpleto mga guys. Hindi ko alam kung siguro ang asawa nitong tindera na to ay Pinoy. Siyempre mga guys, hindi talaga natin pwedeng iwan ang ating boss Yongchan, Pareng Yongchan mga guys, no? Wala akong ibang nakikitang bata mga guys, parang anak ko lang .
So, share ko lang sa inyo mga guys. Grabe talaga, sobrang mahal ng mga bilihin nila dito mga guys, mga gulay natin. Alam mo, ang isang bugkos ng ang isang tali ng kangkong, 200 pesos Philippine money mga guys. Kaya minsan lang ako bumibili mga guys kasi sayang din ang pera eh. Meron din silang okra mga guys, meron din silang malunggay, meron din sayote, kalamansi, as in lahat mga guys, kumpleto talaga. Ikaw na lang ang mag-intindi kung kaya mo bang bilhin. Siyempre, meron naman talagang pambili mga guys, no? Kaya lang sobrang mahal talaga mga guys. Tapos, hindi mo pa alam kung mauubos mo talaga sa isang kainan lang. Kasi, sayang din kung hindi mo maubos mga guys kasi nga sobrang mahal. So, siyempre, hindi din pwede na wala ako mga guys, no? Kasi ako nga ang model eh, o diba? Ito yung utsura ko nung nanganak ako mga guys. 6 months nga ako dito na nanganak mga guys. So, ito yung hall ng palengke nila mga guys. Grabe, sobrang lawak talaga. Tapos sobrang linis pa. So, sirado yung iba kasi hapon na kami nakapunta mga guys. Malapit ba to sa amin? Mga guys, malayo. Dinayo lang talaga namin kapag na-miss ko ang Philippine food. Ganon ka-supportive ang aking banana sa akin mga guys. At meron din dito mga guys, ampalaya, upo, patula, sitaw, yun. Pero sirado na may luya din mga guys, meron ding tanglad, meron ding talong, meron ding saging, o diba? Kumpleto talaga na kung na-miss mo ang pagkaing Pinoy, pwede kang bumili dito mga guys. So, dito si Crystal Fulgar na mamalingki mga guys, no? Siya talaga ang nasa isip ko. Sabi ko, sana nga magtagpo ang landas namin ni Crystal Fulgar dito mga guys. Kasi syempre, hindi naman siya kilala ng mga tao dito na artista siya. So, syempre, pag nakita ko siya, ay, sisigaw talaga ako ng, ay, famous na artista to sa Pilipinas. O, diba? Ang cute. So, dito na naman tayo mga guys. Samahan nyo na naman kami mga guys ha. Bibili kami ng damit ni Paring Yung Chan. Tapos, mag-walking muna kami mga guys kasi sobrang sakit talaga ng tuhod ko. Imagine, 6 months kang nasa loob lang ng bahay. Walang kapitbahay mga guys. Grabe. Parang makapagsabi talaga ako na, Lord, punishment ba to? Char. Hindi, para naman to sa aking baby mga guys no, na para hindi makasipon, inlagnat. So, kayang-kaya naman. Pero, yun nga lang, dahil sanay po ako na mag-exercise, walking, and ganyan. So, medyo sakit talaga ang tuhod ko mga guys, ang mga katawan ko na lagi lang nakahiga. Thanks God talaga na nakayanan ko ang lahat mga guys, na wala ang nanay ko sa tabi ko, wala ang pamilya ko. Pero sige lang, no choice tayo. Ito ang pinili nating buhay. So, panindigan natin. So, share ko lang sa inyo, ang presidente dito sa South Korea, pag upo niya mga guys, namimigay po siya ng pera per household. So, kung ilan kayo sa bahay ninyo, isa-isa kayo makakatanggap ng pera mga guys. So, yung para sa akin at para kay Paring Yung Chan, so ibili na namin ng damit mga guys kasi mag-change weather na nga mga guys. Ganun kahirap dito sa South Korea. Kaya yung iba, wala nang plano, wala nang balak mag-asawa mga guys. Kasi sa anak pa lang, every season, kailangan palitan ng damit. Kaya takot sila mag-asawa. So ito, alam nyo ba guys na ang daming offer ng government nila dito sa South Korea para mag-asawa lang sila. Next time sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga offer nila mga guys ha. Kung ano yung natatanggap ko nung bago akong nanganak at kung nung nalaman ng government na nabuntis ako, kung anong binigay nila, i-share ko sa inyo mga guys. Mag-comment lang kayo, mag-suggest kayo kung anong i-content ko rin mga guys. Gagawin ko yan hanggat kaya ko, diba? Kasi content creator na nga tayo mga guys. Panindigan talaga natin to mga guys. Pang-keep memories na rin mga guys. Hindi rin basta-basta mag-vlog mga guys, no? Kasi kahit saan ka pupunta, kailangan mo mag-video. Pero ganun talaga eh. At least, ang importante, nag-enjoy ka. Yan pala ang mga handbook nila mga guys. Sobrang ganda talaga. Yun ang dream ko mga guys. Sana makasuot ako niyan. So ito na guys, yung pinamili namin. Kay Paring Yung Chan, isa lang ang binili namin mga guys kasi bata pa. Matubuan lang to mga guys, sayang, walang magsuot mga guys kasi wala nga kami kakilala na bata dito, no? Saka na namin to bibilhan si Paring Yung Chan ng marami kapag malaki-laki na siya o kung mag-school na. Dapat wais din tayo mga nanay mga guys, no? At yung pera ko mga guys, ito din yung binili namin.
Yung pera pala sa government na binigay mga guys, hindi pala yun tatanggapin sa mga big store. Kaya dito kami namimili mga guys. Pwede rin naman hindi sa palengke, basta small store. Parang support na rin sa mga small business mga guys. I-laundry ko na agad mga guys para magamit na ni Paring yung tiyan. Kasi matagal na rin kasi yung ano namin yung isang blanket namin. Blanket ba? Cover. Basta. Yun na yun mga guys. So, thank you all for watching. Sana ay nag-enjoy kayo sa aking vlog. I love you all guys from John Family. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga guys. Paki-share na rin para package na. Thank you all for watching. Saranghe! Amping on!